Si Jesus tatawaging ama eh. Kamangha-mangha, makapangyarihan, tatawaging ama. Nung bata pa siya, ama na ba siya? Wala namang batang ama eh. Siyempre, yung salitang tatawaging ama, paglaki niya, tatawagin siyang ama. Pero hindi siya talaga yung amang katutubo. Si Kristo, nung ipanganak sa lupa, may hula, siya ay tatawaging ama. Bakit tatawaging ama? Kasi magkakaanak siya. Ang anak niya, mga apostol. Mga anak, meron ba kayong anumang makakain? Ano tawag niya? Mga anak. Eh, teka, si Pablo, tinawag niya si Timoteo, anak niya. Unang Timoteo, 1:1 hanggang 2. Oh, ayan, anak niya si Timoteo. Ama rin si Pablo. Oh, pag nabasa mong ama, siya na yung ama sa langit. Iba yung ama, iba yung anak. Kaya si Kristo, anak ng ama. Hindi siya rin ang ama. Si Kristo, anak ng ama. 30 seconds. Hindi siya rin ang ama. Si L.A. Soriano ay higanting sudo o mangmanggaling, si Jesus ay tunay na ama kahit mula sa pagkabata niya, di dahil patungkol sa Jesus ng Deuteronomio 18:15, kundi dahil sa Kristong Jesus patungkol sa Awit Kapitulo 2 versikulo 7, at Hebreo Kapitulo 10 versikulo 5, ibig sabihin siya ang ama na nagkatawang tao, ayon din sa Isayas Kapitulo 9 versikulo 6, paano at wala silang hiyam ang aral ng mga wala silang alam dahil ginagamit sila ni Lucifer sa pagkawatak-watak, ang salitang ama ay maraming kahulugan, at ito'y malalaman kung ano ang akmang kahulugan ayon sa tunay na mensahe ng kasulatan. Ang mga kahulugan ng ama ay una, origin o simula o may lalang. Ang ehemplo nito ay nang sinabi ni Jesus na, "Ako at ang ama ay iisa." Ang nagsasalita rito ay ang Kristong Jesus, hindi ang taong Jesus ng Deuteronomio 18:15. Ang tunay at kabuohang kahulugan ng Kristo ay, anointed na word from Him, o hinirang na salita mula sa Diyos, Sura Kapitulo 3 versikulo 45, Juan Kapitulo 1 versikulo 14, hindi yan yung salita o mga salitang binigkas o sinulat, kundi ang mismong tinig o isip ng Diyos. Isa siya sa nasabing, sa Genesis Kapitulo 3 versikulo 22, pumapatungkol sa isipan ng Diyos, anumang nasa isipan ng Diyos bigkasin man o hindi yan ay salita, kaya nga ang pagkabigkas ay, ako at ang ama, hindi, ako at ang aking ama, dahil di pumapatungkol sa ama bilang begetter, kundi ama bilang origin o creator, kaya nga sabi ni Jesus, ako rin siya o ang ama, o ako rin ang creator, kaya nga sinabi ni Jesus ang lahat ng sa ama ay akin, ang lahat ng ibibigay ng banal na spirito sa inyo ay mula sa akin, kaya nga nakasulat si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng ama o ng Diyos, etc. Kaya mali ang sabihin hindi si Kristo ang katotoong ama. Kaya nga sinabi ni Jesus na iisa lang ang ama o creator o origin, tulad ng sabi ko, di magkakabuhay ang Diyos o ama kung walang naging Kristo, na siyang ang word. Pangalawa, yung salitang ama na ibig sabihin, ama o origin ng mga lalang na tao. Ang ehemplo nito ay ang Genesis Kapitulo 6 versikulo 2, ang Sons of God, at ang Lucas Kapitulo 3 versikulo 38. Pangatlo, ama sa pananampalataya. Ito yung sinabi ni Jesus na pag sinusunod nyo ang Diyos ay magiging mga anak niya kayo. Pang-apat, ama bilang taga-aruga. Ito yung sinabi ni Pablo, na naging ama ako sa inyo, at sa Old Testament, na nang dahil sa pag-aaruga. Panglima, ama sa dugo't laman, o mga ninuno of fathers. Hindi dahil sa magkakaanak si Kristo ayon kay Soriano na kaya tatawagan siyang ama. Noong tinawag ni Jesus ang mga apostoles ng children, ang nagsasalita nun ay ang Word, na siya ring ama nga. Ang Word, Christ, tinawag ang mga apostoles na children, ito'y parehas o magkasabay na pumapatungkol bilang mga anak sa pagkalalang, at o mga anak sa pananampalataya.